So far, yung kaninang umaga parang mahaba ang pila pero umuusad naman kahit papano. Mabilis lang din ang proseso. Sobrang dali, tapos very accommodating naman yung mga tao dun sa presinto. So all is well naman. Sobrang importante ng election na to, unang-una bilang or rather first time na boboto, di ba? Sobrang importante kasi yung boto mahalaga, karapatan mo yun, so dapat mo talagang i-exercise. Pangalawa, bilang millennial, dapat kasi yung mga kabataan ngayon maging matalino sa pagpili ng mga iboboto nila. Kasi ang magiging mahalaga, 6 na taon, di ba? 6 taon silang uupo sa pwesto. So, sa loob ng 6 na taon na yun, magiging mahaba, magiging matagal yung proseso ng pagbabago na sinasabi natin. So, kailangan talaga natin kilatisin yung kandidato na gusto natin maupo sa espesipikong pwesto. Dahil sila yung mga ngalaga sa atin eh. Hindi lang naman para sa atin to, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Sa akin first experience, very honored po ako, no, na after these years na meron ako sa buhay ko, sa wakas naging isang worthy na Pilipino ako ngayong taon. Ang saya pala sa feeling ko, no, na nakakaboto ka at nakakatulong ka sa pagbabago ng Pilipinas. Ngayong taon, napakadali na naging proseso ng pagboto. Unang-una, tumingin lang ako sa listahan ng mga botante, hinanap yung precinct number, dumiretso doon, nag-proceed sa binigay yung ID, hinanap yung pangalan, binigay ang balota, bumoto, tsaka pinasok sa voting VCM, ating voting machine. Malaking parte ang kabataan sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Kaya importante para sa akin ang bumoto at makilahok sa halalan ng ating bansa. I had no problems because so far there were help desks around and they were able to help me locate like what my precinct is, and so far, yeah. I really wanted to contribute something to this country, and I think this is one of the ways or for the youth to be mobilized. So yeah. Ngayong 2016, nakita kong mas maayos yung naging flow nung halalan. Mahalaga tong halalang sa akin kasi para din sa future kong future life ko. Not only, pero para din maging maayos na and umasenso na yung ekonomiya.